Isa sa mga hindi natin malilimutang karanasan ay ang pandemya na tumama dito sa atin sa Pilipinas. Marami ang buhay ang kinitil nito, maraming pagbabagong naganap dahil sa pandemya. Pero alam nyo ba nung 1665 tinamaan ng Great Plague ang London at sa panahon na yon ay libo-libo rin ang namatay. Halos tuwing linggo ay makikita natin ang maraming namamatay sa lansangan. Actually, yung mga bahay nila ay merong mga nakapaskil na pulang krus at tanda iyon ng isang pamilyang nahawa ng tinatawag na Yersinia pestis. Ito yung klase ng karamdaman na tumama sa panahon nila. At ang takot at ang ingay ng kamatayan ay nandun lang sa paligid nila. At marami ang tumakas dito sa panahon na ito. Yung may mga kaya, yung may mga sinasabi sa kasaysayan, maging si King Charles II ay tumakas din sa panahon na ito. May ilang mga mangangaral din na iniwan ang kanilang kongregasyon dahil sa takot na mahawa doon sa nangyayaring salot na ito. Ang tawag nila doon salot. Ngunit mayroong mga Puritan ministers ang naiwan upang alagaan yung kanilang kawan, yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya, mga pastor katulad nila Thomas Watson at ng iba pa. Pinili nilang alagaan yung kanilang mga kapatiran kahit na nakasalalay dito yung kanilang buhay. Si Watson, kilala natin bilang isang malalim at payak na mangangaral, ay nagpatuloy at nagpaalala sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At isa ito sa tumatak sa akin nung sinabi niyang, "The soul's rest is not from the removal of trouble, but from God's presence in the midst of it." Isipin natin mabuti sa isang syudad na tila sementeryo yung paligid, parang wala ng pag-asa, nakasumpong sila ng kapayapaan at katahimikan, meron silang nasumpungang kapanatagan sa piling ng Diyos. Hindi dahil sila ay ligtas doon sa salot, kundi dahil alam nilang kasama nila ang Diyos sa mga panahon na yan. At ganyan din ang hinahamon sa atin bilang isang iglesia ngayon. Hindi man salot yung inaharap natin, maaring ito ay karamdaman, maaring tayo ay umaharap sa mga unos ng problema, may mga ingay ng pagkabahala, mga pagdududa o mga pag-aalala. Ito yung sinasabi sa atin ni Zephaniah. Yan ang sagot niya doon sa ating mga pag-aalala, mga alalahanin, mga takot. Sinabi niya doon na ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Patatahimikin ka niya sa kanyang pag-ibig. Yan yung binasa kanina ni Brother Joel sa Book of Zephaniah. Pero ulitin natin yung pinakang main focus ng passage natin. Buksan niyo yung mga Biblia sa Zephaniah chapter 3 verse 17. Zephaniah chapter 3 verse 17. Basahin ko itong muli sa Tagalog. Sabi doon, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan, siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. So saan ba galing yung mga salitang ito ni Zephaniah? Saan ito nagmumula? Ano yung pinaguhugutan ng mga propesiyang ito? Ang Book of Zephaniah ay nasa panahon ni King Josiah. Ibig sabihin, nag-separate na dito ang Southern Israel at ang Northern Kingdom. Ito ay 64 BC. Isang panahon na perong reformation na ginagawa si Josiah, pero talamak pa rin ang idolatry at corruption sa Judah. Kaya pag binasa mo yung chapter 1, chapter 2, andyan yung babala pagdating sa Day of the Lord. Tandaan natin yung Day of the Lord dito ay pagdating ng judgment ng Diyos sa kanila. Hindi ito yung pagbabalik, yung second coming ni Christ, kundi pagdating ng hatol ng Diyos laban sa kasalanan. Pero pagdating doon sa chapter 3, mula doon sa verse 14 to 20, makikita natin yung pagbabago ng tono ni Propeta Zephaniah. From judgment to salvation, ay makikita natin dito, maging yung mula doon sa galit ng Diyos, papunta doon sa rejoicing. At doon sa main text natin, sa verse 17, ito yung pinakang puso ng pag-asa na binitawan ni Zephaniah. Sabi niya doon, "The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice you with gladness, and He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing." And contextually, si Zephaniah ay nagsasalita patungkol sa Diyos, hindi lamang
sinasabi ni si Penaya yung judgment, kundi yung pagsama, yung pananatili ng Diyos sa kanyang bayan. Makikita natin dito at sabi doon, magiging siya rin yung kanilang mighty savior. Yung immediate verses niyan sa verse 14 to 16 ay pagpapakita na kung saan ay may panawagan na merong mga tao ang Diyos sa iingatan sa panahon ng judgment. May paparating na hatol, may judgment na mangyayari, pero may pangako ang Diyos na meron siyang iingatan sa panahon ng bayan ng paghatol ng Diyos. At pansinin niyo yung passage natin. Sa kabila ng hatol, ang Diyos ay kasama nila. He is in their midst. Siya ang Diyos ay nagagalak sa kanila. May kasiyahan ang Diyos sa kanilang community. At ang sabi doon, ang Diyos ang magpapakampante sa kanila sa panahon na ito. Pansinin natin mabuti, ang mga taong ito ay harap sa hatol ng Diyos doon sa buong konteksto ng Zephaniah. Pero dito rin ibinaba ng Diyos yung assurance ng kanyang presensya, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pag-ibig na nagagalak. And this is the covenant of grace, God shining in the midst of judgment. Ito yung makikita natin ditong tipan ng biyaya ng Diyos sa gitna ng merong paghatol. At para sa atin bilang isang iglesia, ay may malalim itong sinasabi sa atin. Yung sinabi niya doon na He is in your midst reminds the church that His covenant is not abandoned. Huwag natin kakalimutan yon na ang tipan ng Diyos ay hindi ipag-abandona. Hindi yung pagiging tahimik ng Diyos ay ibig sabihin nun pag-abandona sa kanyang tipan. At ang sabi doon, a mighty one who will save, point us to Christ, the true deliverer. Alam niyo sa lumang tipan, ang presensya ng Diyos ay nananahan doon sa mga templo. No, andiyan ang presensya ng Diyos, sa templo lang siya. Pero pagdating sa bagong tipan, ang sinabi doon si Kristo ay tinatawag na Emmanuel. It means God with us. Siya ay nandoon sa mga mananampalataya. Pangako niya rin yan sa Mateo, kung saan nagtitipon ang kanyang mga tao, siya ay nandun siya sa kanilang mga kalagitnaan. At pangako din sa mga mananampalataya na ang banal na Espiritu ay mag-i-indwell sa mga believer. Kaya ano man yung ating pinagdadaanan, ang pinakamahalagang assurance dito na makikita natin ay hindi yung pakiramdam na meron tayo, kundi yung katotohanan na ang Diyos ay nandun sa kanyang mga mananampalataya. Nandun sa mga Kristiyano. So, yung rejoicing dito na binanggit kanina, tinatanong to ni Pastor Erdy kanina, yung rejoicing dito na binabanggit in singing over His people, ay nagpapakita lamang na nagagalak ang Diyos. His delight is in the redeemed community. Natutuwa siya, nasasayahan siya pagka nagsasama-sama yung kanyang mga taong tinubos, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa tipanan ng Diyos kay Kristo. This means na yung ating pagkakakilanlan, yung ating identity is not defined by our failures or the world's noise, but by God's sovereign love. Ang tahimik na dulot ng pag-ibig ng Diyos is not the absence of trials, but the deep assurance na sa gitna ng ingay at kaguluhan, God secures His people with His unfailing covenant mercy. Sa panahon na maingay, sa panahon na magulo, naghahanap tayo ng kanlungan, naghahanap tayo ng katahimikan. Ito yung paalala ni Zephaniah na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay ng quiet assurance sa kanyang mga tao. Mga kapatid, this verse calls us to rest not in circumstances, kundi sa unchanging covenant love of God. At diyan natin kukunin yung mensahe natin ngayong umaga. God Himself secures His people's joy, peace, and rest through His covenant love in Christ. Ang Diyos mismo ang magtitiyak o nagtitiyak ng kagalakan, kapayapaan at kapahingahan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang tipanang pag-ibig kay Kristo. Ang Diyos mismo ang nagtitiyak ng kagalakan, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng kapahingahan ng kanyang bayan, ng kanyang mga mananampalataya, ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang tipanang pag-ibig kay Kristo. At ang katiyakan ng mga mananampalataya na nanggagaling sa Diyos ang nagpapakalma, nagpapatahimik, at nagpapalakas sa iglesia. Historically, ang Israel ay naghihintay sa kanilang restorasyon hanggang sa panahon natin ngayon. They are waiting for their
restoration. Pero sa iglesia, hindi yun ang hinihintay natin. Ang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo ng merong kumpiyansa dahil sa kanyang tipa ng pag-ibig. And this quieting love does not mean walang trials. Hindi ibig sabihin nun walang pagsubok. It means peace kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, tingnan natin yung dalawang bagay ng lasi ng pag-ibig ng Diyos. Merong dalawang tinuturo sa atin dito si Penaya. Una is God Himself as the giver of praise. At pangalawa, God's love as the ground of lasting assurance. Yan yung dalawang makikita natin dito sa passage natin. Ang Diyos mismo ang tagapagbigay ng kapahingahan. Nung sinabi ni si Penaya na the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save, tandaan natin na this comes after long chapters of judgment. From chapter 1 to chapter 3 verse 8, yan ay patungkol sa pagdating ng hatol ng Diyos sa kanila. And then yung promise ng restoration, magsisimula doon sa verse 9 hanggang sa 16. So ibig sabihin, kahit bagsak sa kasalanan ng Juda, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa kanila ng kapahingahan. Yung pagkakagamit dito ng salitang Hebreo, He will surely save. May assurance, may katiyakan. Siya yung magpapatahimik, siya yung magbibigay ng kapahingahan, siya rin yung magliligtas. Actually, pag pinansin natin yung passage, napaka-buti ng Diyos dahil initiative niya to eh. Ito yung kanyang divine initiative. Ang kapahingahan at kaligtasan ay hindi galing sa hari ng mga Juda, hindi galing dun sa kanilang mga actual religious exercises, hindi galing sa kanilang mga sariling kakayahan, kundi galing kay Yahweh mismo. Tandaan natin na mayroong reformation na nangyayari dito. Pero talamak pa rin ang pagtitiwala ng mga Juda, mga taga-Juda, sa mga malalakas sa politika sa labas ng bansa ng Juda. Nagtitiwala sila sa kanilang kakayanan, sa kanilang pang-ekonomiyang sitwasyon, at nawawala na yung pagtitiwala nila sa Diyos sa panahon na ito. Kaya nung sinabi ni si Penaya na He will quiet you by His love, ang ibig sabihin dito ay ang presensya at pagmamahal ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ganito rin yan sa panahon natin ngayon. Marami ang naglalagay ng kapahingahan sa pera, sa trabaho, sa tao, sa karir, sa kung ano-ano man, o kahit sa relihiyon na walang tunay na pagkakilala kay Kristo. But Scripture tells us plainly, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. Kaya ang tunay na kapahingahan ay hindi na makukuha sa sarili mong kayod, sa sarili mong pagsisikap o mga bagay na iniaalok ng mundo. Ang tunay na kapayapaan ay ang Diyos mismo ang magbibigay sa mga mananampalataya. Hindi nito kayang tapatan ang anumang inaalok na kapayapaan ng mundong ito. Kahit yung tagumpay o anumang success, lahat yan ay mabuti. Pero hindi nito kayang tapatan, pantayan ang kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. Ang trabaho, ang kayamanan o ang mga tao ay maaring mabubuting bagay pero hindi sila matibay na sandigan. Our rest must be grounded in the presence of God in Christ. Notice na yung peace promised dito is not achieved by human effort, but by God's active presence. Aktibong presensya ng Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa mga tao niya. Hindi niya sinabing, you will quiet yourself. Sabi doon, He will quiet you. Siya mismo, yung magpapatahimik, siya yung magpapakalma. Sinabi dun sa passage natin dito, rest is not self-manufactured. It is divinely given. Galing yan sa Diyos. Kaya tama si Agustin nung sinabi niyang, our heart is restless until it rests in you. Tumpak yung sinasabi ni Agustin nung sinabi niya yan. That means the deepest rest and peace of the soul is not achieved by self-made solutions, but given by the gracious presence of Yahweh in His covenant love. Alam niyo yung panganib ng false security is to deceive us into thinking that we are safe kahit wala ang Diyos. Ganyan niya pinapamukha. Yan yung false security. Pinapamukha niya sa atin na okay lang ang lahat kahit wala ang Diyos. At katulad ng Juda, maaari nating hanapin yung stability sa ating mga own resources. Sa pera, sa koneksyon,
sa mga malalakas sa tao, sa comfort, sa politika, or even sa pagiging relihiyoso. But without God's presence, lahat ng ito ay walang halaga. Lahat ng ito ay walang seguridad. Pero tandaan natin, gusto ko lang idiin na hindi masama ang magkaroon ng pera, ng magandang trabaho, o maging successful. Lahat yan ay mabuti. There are God's good and providential gift. Pero kung doon tayo mananangan, yun yung ating magiging kanlungan, doon tayo aasa ng ultimate security, nagkakamali tayo. And the issue is not the gift itself, but where we place our trust. Saan talaga natin inilalagak yung ating pagtitiwala? Kapag ang blessing ang naging refuge natin, instead of dun sa Diyos na nagbibigay nito, dun pumapasok ang false security. Remember, we are stewards of those things, not saviors, receivers of grace, not owners of life. That's why the true security is not in worldly stability, but in the abiding presence of God. Ang tunay na kapahingahan ay natitiyak lamang sa tipan ng pag-ibig ng Diyos, hindi galing sa ating mga sarili, hindi likha ng sarili nating mga kayod o mga gawa. Tandaan natin, ang rest is not product of your effort. Kahit na anong gawin mong pagsisikap, kahit gaano kakasipag, kahit gaano kakahusay, hindi yun ang mabibigay ng tunay na kapahingahan sa kaluluwa mo. Only God, by His covenant grace, can secure your rest. Pangako niya yan eh. Pangako yan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mananampalataya. Ang ibig sabihin nito is stop depending in yourself. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. Ang rest na ibinibigay ng Diyos ay hindi pansamantala, kundi panghabang buhay sa presensya ni Kristo. Hindi rin ibig sabihin nito na we become careless in our Christian life. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Total, ang Diyos naman ang magbibigay ng security, so wala na akong gagawin. Kundi ang lahat ng iyong ginagawa ay bunga lamang ng katiyakan na ang tunay na rest ay nasa Diyos. Ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan sa Diyos mismo. Kaya inahamon tayo nito. Forsake every false refuge and rest only in God's covenant love through Christ. Ang pinakamalaking tukso ng tao ay ilagay ang tiwala sa mga bagay na nakikita. Ang pera, ang trabaho, ang relasyon, ang magandang posisyon, o kahit relihiyon na walang buhay. Pero lahat ng ito ay false securities. They promise peace but cannot deliver. Judah trusted political alliances. Sumasandal sila sa lakas ng politika labas sa kanilang bansa. Umaasa rin sila sa kanilang mga religious activities. Tandaan natin na may mga activity pa rin silang pangrelihiyon sa panahon na to. Kahit talamak ang idolatry, kahit may talamak ang injustice, busy pa rin sila sa kanilang pagiging relihiyoso. Yet judgment still came. Dumating pa rin yung propesiya ng paghahatol ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, abandon those false refuge. Kung wala si Kristo, lahat ng hawakan mo ay mawawala din. But if God is in your midst, yan yung pangako niya. But if God is in your midst, then kahit magunaw, kahit bumagsak ang lahat sa paligid mo, o maging yung hawak-hawak mo, your heart can be quieted by His love. Ang tunay na kapahingahan ay hindi sa sarili mong gawa, kundi sa presensya ng Diyos na nakikita mo lamang kay Kristo. Ang magandang gawin dito ay magkaroon tayo ng pagsusuri sa mga sarili nating mga puso. Saan mo ba talaga hinahanap ang security mo? Ito ba ay sa mga bagay na pang-temporal lang, sa tao, so kung kanino man, sa relasyon, sa mga mabubuting pangyayari sa'yo, bagamat yan ay hindi masama, pero kung yan ay yung pinakang last resort mo, kung yan ay yung pinakang huling sandigan mo, huling kanlungan mo, isuko mo yan sa paanan ni Kristo. Repent and turn to Christ. Pagtiwalaan mo yung pangako niya, pagtiwalaan mo yung presensya niya, for only in Him will you find peace that the world cannot give. Mga kapatid, wag
kayong maninlang sa mga pansamantalang kanlungan. Ang mga bagay na pinangahawakan natin ay mga panandalian lamang. They can bless, but they cannot save. And let your heart find its rest in dito sa mga bagay na meron ka, but in who is with you. Ang pangako niya, He is in your midst. So pagtiwalaan mo yung mga katotohanan na yan ng salita ng Diyos, that the Lord your God is in your midst. Pangako niya to sa kanila, may katuparan ito sa mga mananampalataya nang dahil sa Panginoong Hesukristo. Yan yung ibinibigay na assurance sa kapahingahan ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng kapayapaan. Siya mismo, sa Kanya mismo manggagaling yung kapayapaang hinahanap mo, yung security na hinahanap mo. Kung hahanapin mo yan sa iba, isa yung malaking pagkakamali. Pinangahawakan mo yung katulad na pinangahawakan ng mga taga-Juda, mga false securities, panandalian, pero walang eternal na epekto sa iyo. Pangalawang makikita natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos ang batayan ng matibay na katiyakan. God's love as the ground of lasting assurance. Pag binasa natin yung text natin, pag tinuloy natin yung buo niya, sabi doon, He will rejoice over you with gladness. He will exult over you with loud singing. Makikita natin dito yung larawan ng Diyos na may kagalakan sa kanyang mga tinubos. Masaya siya. Nagre-rejoice siya doon sa kanyang mga tinubo, sa kanyang mga iniligtas. Hindi ito malamig na klase ng pag-ibig, kundi aktibong kagalakan dahil sa tipan na klase ng pag-ibig. Kaya nga, He will quiet you by His love. Ibig sabihin, sa gitna ng takot, sa gitna ng mga kasalanan, sa gitna ng pangamba, sa gitna ng mga pagdududa, ang Diyos mismo ang naglalagay ng kapahingahan sa kaniyang bayan. Siya mismo ang nagbibigay ng kapahingahan sa mga mananampalataya. At alam niyo ba, ito ay katuparan sa Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 5 verse 8 sinabi doon, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo sa atin bilang mga makasalanan. The resurrection, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo, kung saan ang kasalanan, ang takot, ay pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Dito makikita natin na ang katuparan ng salita ng Diyos, ang kapahingahan, ang kapayapaan ng mga mananampalataya ay masusumpungan sa persona at gawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating katiyakan ay hindi nakabase dun sa ating mga fluctuating emotions but on the unchanging love of God in Christ. Yung pagkakagamit dito ng quiet in verb ay pumupunto sa malalim na kapahingahan, hindi lamang absence of noise, but silence of the soul anchored in God's covenant mercy. And this is extraordinary. Ang Diyos mismo ang kumikilos upang patahimikin, pakalmahin ang kanyang bayan. Hindi ito silence of abandonment, kundi silence of security. Kapag ang isang bata ay umiiyak, at ang ina niya ay niyayakap siya, hindi na kailangan ng maraming salita. Papansin niya yan, pag niyayakap ng nanay niya yung kanyang anak, the embrace of love itself brings quiet. Ganyan din sa mga mananampalataya. Ganyan din ang ibinibigay na quietness ng presensya ng Diyos. Ang quieting love ng Diyos ay hindi nakabatay sa ganda ng kalagayan natin, kundi sa katapatan niya sa kanyang tipan. And this covenant is fulfilled in Christ. He is the one who said, Come to me, all you are weary, and I will give you rest. Pangako na yan, paanyaya na yan, sa iyo magbibigay ng kapahingahan, sa iyo magpapakalma sa mga nakakapagod, sa mga maingay na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. The cross is the ultimate demonstration that God's love is not passive, but active. Ang pagpapakalma sa mga konsensya natin, ang pakikipag-isa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagpapakita lamang na yung kanyang mga pangako ay hindi hiwalay sa persona ng Panginoong
Hesukristo. So, tandaan natin, yung quiet rest dito, hindi ibig sabihin ng absence of trials or problems. Hindi ibig sabihin na nung sinabi ng Diyos na He will quiet you by His love, walang problema. Hindi niya pinangako na walang trials. Hindi niya ipinangako na hindi ka dadaan sa madidilim na probidensya. Hindi niya sinabing ganon. Sinasabi nito na kahit sa gitna ng mga iyon, sa gitna ng mga madidilim na probidensya, meron kang pangloob na kapayapaan. Meron kang panloob na kapahingahan. Meron kang peace na galing sa Diyos, rest na hindi nakadepende sa kalagayan, kundi sa Kanyang katapatan. Kaya, huwag nating isipin na ang patunay ng pag-ibig ng Diyos ay ang pagkakaroon ng perpektong kalagayan. Ang patunay ng Kanyang pag-ibig ay ang krus ni Kristo at ang Kanyang abiding presence. Yan yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. That's why God's covenant love quiets the troubled soul and secures lasting assurance. Yan yung pumapawi ng pagkabalisa ng kaluluwa at nagtitiyak ng matibay na katiyakan. Ang tipan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ito klase ng pag-ibig na pang pelikula, na pang showbiz na klase ng pag-ibig na pag ayaw mo na, pag nagbago yung sitwasyon, ayaw mo na rin. Ito ay tipan. Tipan ng pag-ibig. At ang Diyos mismo ang nakipagtipan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang kagandahan ng Ebanghelyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pabago-bago. Pagka ang guilt ay ina-accuse ka, pagka ang takot ay overwhelming sa iyo, ang covenant love ng Diyos ang magpapatahimik sa ganyang klase ng kalagayan. Kaya ang assurance ay hindi galing sa pakiramdam, kundi sa finished work of Christ, sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Gusto mong maging mapayapa, gusto mong maging tahimik, bumalik ka sa Ebanghelyo ni Jesus. Tingnan mo yung krus, tingnan mo yung ginawa at mga pangako ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya. Remember that Christ's love is not just a feeling but a covenant sealed with His own blood. Mahalaga ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito ay tipan sa Kanyang mga mananampalataya. That's why we are challenged today that cling to Christ alone, where guilt is silenced and fears find rest. Kumapit ka kay Kristo. Sa Kanya lamang, kung saan ang kasalanan ay pinatatahimik at ang takot ay nakakatagpo ng kapahingahan. May mga takot tayo. Huwag yung sabihin wala. Lahat tayo ay mayroong mga takot sa hinaharap. Hindi natin alam yung mangyayari in the future. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon. Sa panahon na parang hindi mo alam yung mangyayari, may takot ka sa future na yan, handa ka bang humawa kay Kristo? Handa mo bang panghawakan yung mga pangako niya? Hindi ibig sabihin ito na yung assurance ay nakadepende kung gaano tayo katindi ng kapit kay Kristo. Hindi ito nakasalalay sa lakas ng kapit mo, kundi sa lakas ni Kristo na kumakapit sa iyo. Yung kapit natin pwedeng bumitiw. Pwede tayong mapagod. Pero kung si Kristo yung hahawak sa atin, sigurado tayo. Meron tayong assurance anytime na sa kahit anong bigat, takot, pangamba, alalahanin sa mga hinaharap, makakaasa tayo, sigurado yung Kanyang pag-ibig ang magpapakalma at magbibigay ng kapanatagan sa atin. Brethren, if your heart is restless today, dahil man yan sa kasalanan, sa pagdududa, o sa anumang mga bagay, pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa Kanyang salita. He will quiet you by His love. Do not run to yourself for comfort. Huwag kang tumakbo sa anumang mga kanlungan na iniaalok ng mga nasa paligid mo. Tumakbo ka kay Jesus. Run instead to Christ, for His cross silences your guilt, and His resurrection secures your hope. Pag nilaya natin ang ganda ng Ebanghelyo,
Balikan natin ang mga pangako ng Ebanghelyo. Pero sa mga kaibigan natin ngayon, but kung ikaw ay labas pa sa Panginoong Jesucristo, hindi mo maaaring angkinin ang ganitong klase ng pangako. Maari kang aktibo sa pagdalo sa isang iglesia, but apart from true faith and repentance in Christ, ang kaluluwa mo ay mananatiling restless and under judgment. Maaring pamilyar ka sa lengguwahe ng Ebanghelyo, maaring iniisip mo na ang panlabas mong koneksyon sa iglesia ay sapat na, hindi mo doon masusumpungan ang kasapatan. Ang kasapatan ay masusumpungan mo sa persona ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang paanyaya sa iyo ay manampalataya ka sa Kanya, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at doon mo lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan galing mismo sa pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Si Richard Sibbes, kilala bilang the sweeter dropper dahil sa kanyang mga pangangaral, malalim na pangangaral ng biyaya ng Diyos kay Kristo. At madalas siyang magsalita sa mga mananampalataya na may mabigat, na meron sila mga karga na guilt or mga doubt. Sa kanyang aklat o yung libro na The Bruce Reed, sinabi niya, there is more mercy in Christ than sin in us. Ito yung naging paboritong salita ng maraming nagdurusang Kristiyano sa panahon niya. May mga lumalapit sa kanya na nabubuhay sa takot at mga nanghihina. Akala nila hindi sila kayang iahon ng Diyos dahil sa bigat ng kanilang kasalanan. Pero paulit-ulit niyang itinuturo na ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ang siyang pumapawi ng ating pangamba at ang kanyang biyaya ay higit sa ating mga kasalanan. Maging yung kanyang sariling buhay ay hindi naging madali. Dumaan siya mismo sa isang matinding physical weakness. Pero yung kanyang pastoral ministry, itinuturo niya yung kanyang mga kapwa mananampalataya sa tipa ng pag-ibig ng Diyos bilang tunay na kapahingahan at kapayapaan ng kanilang kaluluwa. And ARBC, this is our confidence. He will quiet you and me by His love. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito bunga ng mga sarili nating kakayahan. It is a gracious work of God in Christ. Tulad ng paalala ni Sibbes, there is more mercy in Christ than sin in us. Kaya wag tayong mabuhay sa takot o kasinungalingan ng mga false securities. Ang ating kapahingahan, ang ating kapayapaan at ang ating katiyakan ay wala sa atin kundi nasa presensya ng Diyos at sa kanyang walang pag-ibig kay Kristo. So brethren, let us go forth in this assurance. God, our rejoices over us, save us, and quiet by His love. Yan yung passage ni Zephaniah. Punong-puno ng malalim na pag-ibig ang Diyos nang dahil sa Panginoong Jesucristo. Kung totoo ito sa panahon niya, mas malinaw at totoo ito sa panahon ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Hindi na ito malabong mga pangako, kundi malinaw ng dahil sa persona at gawa ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong sa iyo, kanino mo ilalagak ang tiwala na meron ka? Kanino mo iaangkla ang kapahingahang hinahanap mo? Inaalok ka ng Ebanghelyo. Come to me and I will give you rest. At sa pagbibigay ng kapahingahan na yon, He will quiet you by His love. Manalangin tayo. Maraming Diyos, maraming salamat sa magandang katotohanan na ito na sa gitna ng maingay at paligid ng mundo, sa mga pagdududa at alalahanin sa mga hinaharap namin, salamat dahil meron kaming kapayapaang masusumpungan, hindi dahil sa kakayahan o husay namin o estado ng sitwasyon sa buhay namin, kundi dahil sa pangakong presensya na ikaw ay mananatili, na ikaw ay magliligtas, na ikaw ay makikigalak, at ikaw mismo ang magbibigay ng kapayapaan sa mga pagod naming kaluluwa, sa mga pagod naming puso, na ang hinahanap walang iba, kundi maranasan ang kapahingahan mula sa pangako ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ebanghelyo. Kaya o Diyos, kung meron man kaming pinaglalaanan ng sarili namin mga pagtitiwala, kapayapaan na labas sa Ebanghelyo, niluluhod namin ito sa iyong harapan. Dalangin namin, O Diyos, na itaas namin yung antas ng aming pananampalataya, na makita na ang tunay na kapahingahan at kapayapaan ng aming mga puso
ay masusumpungan lamang sa persona ng Panginoong Hesukristo. Salamat dahil merong mga pangako na hindi kayang ialok ng mundo, kundi merong pangako na maging ang kanyang buhay ay inialay para magkaroon kami ng buhay para sa hinaharap. Salamat sa assurance na ito. Salamat sa katiyakan na ito. Maari naming i-enjoy yung mga panlabas, mga temporal na kasiyahan, pero wag naming iangkla roon ang lahat para sa aming eternal na seguridad. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo kaming dalhin sa lumalalim na pag-ibig ng tipan ng dahil sa Panginoong Hesukristo. Salamat po sa biyaya ng pagtutuwid. Salamat sa biyaya ng pagpapaalala na kami ay nabubuhay hindi sa aming mga sariling kakayahan, kundi dahil sa ilalim ng biyaya ng inyong tipan. Salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus.